Magandang tanghali. Well, nais ko lang talaga kayo sa maiksi. Ang isang teksto na nakakaantig sa puso kung ano ang darama ng Diyos kapag tayo ay naghihirap. Sa buong mundo, napakaraming tao ang naghihirap talaga naman. Dala ng masamang kalagayan ng ekonomiya ng daigdig o kalagayan mismo ng kanilang kinaroroonan. Well, ano ba ang nadarama ng Diyos kapag nakita niya ang ganitong paghihirap ng mga tao? Mababasa sa Biblia, sa Isaiah 63:9, diyan sa Isaiah 63:9, ipinakikita dito kung ano ang nadarama ng Diyos habang nakikita niya ang paghihirap ng mga tao. Sinasabi yung sa unang bahagi, sa lahat ng paghihirap nila ay nahihirapan siya. Well, ang nila rito na tinutukoy ay walang espesipikong tao na tinukoy. Bagaman ang kinausap niya ito ang kanyang bayang Israel, tumukoy ito sa lahat ng mga tao. Hindi yan tumutukoy sa mga anghel, walang paghihirap doon. At binanggit dito, siya, nahihirapan siya, ang siya rito na nakikita ang lahat ng paghihirap ng tao. Ay alam na natin kung sino yon ang nakakita ng paghihirap ng lahat ng tao. Lahat ng kanilang paghihirap. Ang ating makalangit na Ama. Oo, nahihirapan siya, ang ating mailalang. At sabi diyan, nahihirapan siya. Ang ating makalangit na Ama ay Ama, ang Ama ni Jesus ay Ama din natin. Sinabi niya yan, manalangin kayong ganito, Ama namin na nasa langit. Ibig sabihin, ang Ama niya ay Ama din natin, spiritual na Ama. Pinakikita niya, nahihirapan ng Diyos kapag nakita niya naghihirap. Bakit kaya? Dahil hindi ito ang gusto ng Diyos na magiging buhay ng tao na kanyang nilikha. Oo, hindi yan ang gusto ng Diyos. Gusto niya na mabuhay tayo mang walang hanggan. Nung likhain niya si Adan at Eva, nilagay sa paraiso. Walang pagtanda, walang pagkakasakit, hindi rin namamatay. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya dahil sa hindi natupad ang kanyang layunin, nakita niya ang sitwasyon natin, nahihirapan siya. Nakakaantig sa puso, hindi ba? Ibig sabihin niyan, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao.